ang national Hindi government pa offices. kasama yung mga LTO, hindi pa kasama yung mga Wala pa yan. PSA, wala pa yan. Wala pa Hindi pa yan. kasama po yan mga kapuso. Nasa linya natin, San Juan City Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang umaga si Joel Siweng. Kamusta po kayo? Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Yes, good morning, Joel at Weng. Maraming salamat po sa pag-imbita sa DZBB. Mamaya at pa-explain po namin sa inyo yung 7-4. Pero ito lang ba ang napagkasunduan para ho at the very least magkaroon tayo ng short-term solution do sa problema ho natin sa traffic dahil si Presidente na mismo ang nababahala do sa nawawalang productivity ng mga Pilipino. Maliban dun sa pag-urong po ng working hours ng 7-4, meron pa bang ibang napagkasunduan para ho maibsan ang daloy ng trapiko natin? Yes, Joel, no? Kahapon, dito sa San Juan mismo ginanap ang town hall meeting patungkol po sa traffic concerns kung saan mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang namuno sa diskusyon. At binahagi niya nga po ang mga kasalukuyang status ng ating mga infrastructure projects, ng ating mga railway systems, subway systems, mga tulay, mga road connectors. So lahat po yan ay bahagi ng ating long-term plan to solve traffic. Pagdating naman po sa medium-term plan, of course, kami po sa mga LGUs ay gumagawa rin ng mga hakbang. Puwera po sa nabanggit ninyo kanina na 7 to 4 na shift in work hours, yung ating pong road clearing operations sa mga lungsod, sa mga barangay. Siguraduhin po namin dapat na walang mga nakaharang na sasakyan, yung mga illegal parking sa mga kalye, yung ating road repairs dapat po ay sa gabi gawin imbis na sa umaga. So ito yung whole of nation approach kung saan iba't ibang departamento ng pamahalang nasyonal ay magtutulungan kasama po ang mga LGUs upang maibsan po ang problema ng trapiko sa Kamaynilaan. Sa issue po ng illegal parking, lalo na doon sa mga subdivision, kahit sa subdivision na pwede mo sanang padaanan ng mga papublikong sasakyan kasi masyadong Pero ang masikip na yung subdivision main way, road. kinakailangan ng pag-aproba Yes. at paintulot ng mga Yes. may-ari. Oo naman, yung homeowners hindi ba? Pero, lalo na yung mga side streets sa mga barabarangay, sa ngayon po ang nag-clearing operation lamang ay ang MMDA. At kadalasan napapaaway pa mga tauhan ng MMDA kapag Sa local, no? nagkakaroon sila ng clearing operations. Nangangahulugan po ba Mayor Zamora na tutulong na rin ng lokal? Magiging masigasig na rin ng lokal para po linisin yung mga obstructions sa mga side streets po natin. Yes, Weng, if I may share po, at ito naman po isang bagay na pinagmamalaki po natin. Dito po sa San Juan ay maayos pong road clearing operations natin. Ibig sabihin, yes, the MMDA has the mandate to clear, pero ang mga LGUs po ay meron ding mandato para gawin yan. So mas mabuti ho talaga magtulungan ang LGUs at ang MMDA. Ang naging issue lang naman ho minsan ay yung pagpasok po ng MMDA, hindi lang ho nako-coordinate ng mabuti sa ibang mga local government units. So it's a matter of coordination with the LGUs para aware po na magkakaroon ng operation, makapag-usap, makapagplano. But again, this should not be a hindrance, Weng and Joel. No? Dito sa San Juan, I will always use it as an example. Ikutin niyo po ang aming mga kalye, makikita niyo po, malinis, ayos. Kami po ay may regular clamping, towing, ticketing, pag-ikot po sa mga kalye, sa mga barangay. So, enforcement is key here po. Totoo yan. Kay kaso nga po, sorry po for belaboring the point, Mayor Zamora. Kaso, ang obstruction sa mga side streets ay kargo ng barangay eh. Pero nangyayari po yan sa mismong tungkil ng ilong nila eh. Napapabayaan. Isa sa mga hakbang po ay through the DLG, at ito naman po ay aware po ako, no? Yung mga barangay officials na hindi sumusunod ay pwede ho yung makasuhan. Yun. Sapagkat tungkulin po ng ating mga barangay officials na ayusin po ang problema sa street parking, double parking, illegal parking. Again, if I may share our San Juan experience, kami po may mga barangay ordinance kung saan nakaset po dyan anong kali ang bawal pumarada, anong kali ang one-side parking lamang, anong kali ang gabi lamang pwede pumarada. This can be done po by other cities as well. I'm sure they're doing it already. Pero ito yung mga bagay ho na pwede natin gawin. At babalikan ko yung binanggit ko kanina. No? Enforcement is key. Yes. Kahit anong mga polisiya po ang gawin natin, kung hindi naman po ito pinapatupad ng ayos, baliwala po yan. Kailangan po talaga ay ma-enforce ho ng mabuti at patas. Meron bang atas ay sa bagay mamaya pag-uusapan siguro din sa Metro Manila Council meeting yan, Weng, no? Pero kasi isa sa mga problema halimbawa sa Maynila, yung Manila Traffic and Parking Bureau, meron ding mga lugar yon na pinapayagan nila magparada ng sasakyan
sinisingil nila Totoo yan. ng parking fee. Merong parang isang Oo. lane lang sa kalye, pinapayagan nila doon, pero may nila. bayad Oo, po. may bayad. Ano ba yon? Ngayon ba magkakaroon ng pagbabago doon sa ganong klase ng panuntunan sa mga LGUs, Mayor? Joel, yung mga LGUs po kasi through the local autonomy given by the local government code ay pwede ho mag-prescribe ng mga lugar kung saan pwedeng pumarada at posibleng maningil. Ngunit pagdating po sa mga mabuhay lanes ng MMDA at ng LGUs, yun clearly po, binanggit ho yan kahapon, na dapat ho walang pumaparada sa mabuhay lanes. Dahil yan nga ho yung mga shortcuts sa different cities po natin, kinakailangan ho cleared yan at all times. So, isa ho yan sa mga napag-usapan kahapon. I remember very clearly po na binanggit po yun sa diskusyon na dapat po walang parking talaga sa ating mga mabuhay lanes. Alam ba naman lahat po ng mga inapapatupad na ganitong patakaran kung alin dyan ang mabuhay lanes at hindi? Kasi baka Dapat naman na-disregard nila kasi hindi nila alam na mabuhay lane pala yung napaparkingan, Mayor. Dapat po, tungkulin din po yan ng mga LGUs to set up signs, no? Yung mga no parking signs. Dapat yun magsiset up din po ng mga ganong information para humalaman nga ng mga mamamayan na bawal po dyan pumarada. So, yeah, these are things po that the LGU has to do. Tungkulin na ho namin yan, no, ng kami mga mayors na ipaalam sa publiko na itong mga kalye sa aming mga lungsod ay mabuhay lanes at all times, 24 hours a day, hindi ho dapat yung paradahan. Tsaka siguro, Joel, Mayor Zamora, higpitan sana po natin yung doon sa implementasyon ng no-loading, unloading zone. Nako. Kasi Isa yung mga pa yun sa pasahero, problema, nandun ang unloading zone, andun kayo naghihintay ng sasakyan. Yung mga motorist, yung mga driver naman ng mga pampublikong sasakyan, dahil nandun ang mga pasahero, doon sila sila magbababa, nagpupunta. doon sila magsasakay. So nadidefeat po yung purpose ng ganong klase ng ating patakaran para sa traffic. Yes, tama po kayo dyan. And again, all of this will take a lot of political will, Weng and Joel. No? Dahil minsan talagang maraming mga hindi sumusunod at kinakailangan isipin natin ano bang tama at mali. No? Huwag na natin isipin yung politika na may mga galit, no? Mababawasan ng boto. Dapat huwag na ho Yan. natin isipin yan. Isipin natin ano ba ang tama, yun ang ipatupad natin. No? At the end of the day, ito I'll share just one experience po. No? Alam niyo, nung nagsimula kami mag-road clearing dito sa San Juan noon, maraming nagagalit na violators. No? Sapagkat sila yung hindi sumusunod, sila yung matitigas sa ulo, sila ang nagagalit. Pero yung majority ng ating mga mamamayan ay natutuwa sapagkat nakikita nila malinis sa mga kalye, sumusunod ang mga mamamayan. So, that's something that I would like to share. No? We really have to have political will in the implementation of traffic rules and regulations in our LGUs. Yung panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos, Weng, ano yun patungkol yun sa, hindi lang sa mga driver, patungkol yun sa commuter, patungkol yun sa pedestrian. No? So yung mga naghihintay doon sa mga hindi dapat nila na naglo-load at unloading, no? Dapat disiplina pa rin po ang pairalin po natin. Pero maliban, Mayor, doon sa 7 to 4, na pag-uusog po natin ang operating hours ng mga LGUs, tapos itong sinasabi ninyong clearing operation, meron pa ba tayong pwedeng gawin within our control para maibsan ang daloy ng trapiko? Meron bang rekomendasyon pa na ibahagi doon sa pagpupulong na yung kahapon? Yung ating mga road repairs, dapat yan gawin po sa gabi. Huwag na ho dapat gawin during daytime. Alam naman po natin yung mga peak hours ng biyahe sa ating mga kalye. Remember, yes, traffic po sa Metro Manila, pero hindi naman po traffic all 24 hours. So let's maximize yung mga panahon na hindi naman ganong traffic at doon din tayo dapat mag-conduct ng ating mga road repairs. And of course, yung disiplina ng mga drivers din, mahalaga po yan. Our traffic enforcers should be disciplined. Our drivers should be disciplined as well. Sapagkat kung naiwasan natin yung mga traffic violations, no, mas maayos ang daloy ng trapiko. Kasi kadalasan pag may nahuhuli, halimbawa, may na-counterflow at na-aksidente, nabangga ang isang sasakyan, ano ang resulta niyan? Traffic na naman. Sapagkat maharang po ang ating kalye, magiging one lane na lang ang kalsada dahil nga po nagkaroon ng banggaan. So these are things that we can really avoid, no? Kung talagang disiplinado po tayo
sa ating pagmamaneho. Wala pong napag-usapan kahapon sa town hall meeting na magtaas ng parusa sa mga violators? Ang illegal parking po ay tinaasan na ho ang parusa to 4,000 pesos. At yan nga po ay dapat magsilbing deterrent sa mga nagdo-double park o nagpa-park sa mga lugar na hindi ho dapat pumarada. So again, these are just a few undertakings that we are doing to help ease the traffic situation. At yung 7 to 4 po, no, if I may share, yun naman po ay bagay na pinag-usapan na po ng Metro Manila Council noong mga nakarang pagpupulong pa ho namin. At based on the data that we have, lagpas 100,000 sasakyan po ang pag-aari ng mga nagtatrabaho sa 17 LGUs ng Metro Manila. So kung ang lagpas 100,000 sasakyang ito ay mas maaga dadaan sa mga kalye at hindi sasabay doon sa regular rush hour po, no, ng mga nagtatrabaho sa pribadong sektor, ay maaari ho itong makatulong makabawas sa volume ng mga sasakyan sa mga peak hours. Mamaya po, magpupulong ang Metro Manila Council pag-uusapan sa konseho yung issue tungkol sa init na nararanasan po sa Pilipinas. Nag-adjust na rin kayo, no, Mayor, ng pasok sa eskwela? Tama ba? Yes, Joel. In fact, bukas po ang aming pagpupulong, Joel at Weng. At yes, ang San Juan po ay nag-shift na ho. Kami po ay nag-shift to 6 to 11 a.m. at 2 to 7 p.m. So iniwasan lang talaga natin yung kasagsagan ng init from 11 a.m. to 2 p.m. At ito ay bagay na sinimulan po namin noong April 3. We are monitoring the situation, and of course we really have to work around the schedules dahil meron talagang morning shift and afternoon shift ang ating mga paaralan. Kaya hindi ho talaga ganun kadali na gawing bawas na bawas ang bilang ng oras na kanilang pinapasok. So we are trying to avoid the peak of the heat, which is at around 11 a.m. to 2 p.m. Meron pong mga panukala na magkaroon din ng, kung meron typhoon signal, Weng, meron ding heat signal. Meron. Pag-asa Daw. Pag-asa daw. Yung pag-asa, sabi nila, hindi nila kaya yan gawin dahil ang damang init o yung heat index localize. Iba-iba Localize, sa so ibang depende lugar. sa mga lokalidad. Kaya ba yan kung sakasakaling ang LGUs ang magpapatupad? Kailangan ba ng kasangkapan o paano? Joel, I'm not familiar yet with any kind of technology that can accurately determine yung heat level across the whole city na sabay-sabay na gano'n. No? So kung merong maging ganong teknolohiya, ay aralin po natin. No? We are open to using different types of technology. Pero ito nga po, no, gusto ko rin pong ibahagi sa inyo, base sa aming pag-uusap ng aming DepEd City Schools Division Superintendent. At any point po na the principal feels or determines na sobrang init na po talaga at delikado na para sa mga bata, ay pwede naman po mag-adjust agad ng oras o pwede namang pauwi na ang mga mag-aaral. Dahil delikado ho talagang hayaan sila manatili sa mga silid-aralan kung talagang grabe na po ang init. And of course, again, no, tungkulin ng mga LGUs to ensure proper ventilation sa mga classrooms, yung mga electric fans, dapat talaga gumagana, yung mga bintana, buksan, para ho maayos ang daloy ng hangin sa mga silid-aralan. Alright. Okay, sige, abangan namin yung magiging resulta ho ng pagpupulong bukas. In the meantime, salamat Mayor sa oras po ninyo. Sir, thank you. Magandang umaga. Maraming salamat din po sa inyo. Thank you. Si San Juan City Mayor Francis Zamora, pakulo din po ng Metro Manila Council. Council. Saksi sa Double B! Alright, Super San. Radio, Aha. DZ